Corruption po, akala kasi nila ang corruption ay sa pamamagitan lamang ng pagnanakaw. Pero ang tunay na magnanakaw talaga ay 100% na pagnanakaw. Yung servisyo hindi mo maibigay sa tao. Dinideprive mo sa servisyo ang mga tao. Hindi mo sila binibigyan ng mga kailangan na paggawain ng panggobyerno. Nakapokus ka pa sa anti-corruption. Yun po talaga. Okay. Ang tinutukoy nila rito, during campaign period yan eh. Kaya may damit siyang Ate Sara. Binabanatan niya dyan ay si Vico Sotto. Kasi ang issue nila kay Vico Sotto, nagtitipid. At yung problema ron sa Pasig kasi, yung mga barangay hall, yung mga health centers, walang gamot. Okay, walang gamot. Pero ang laki ng perang na-save, itinabi ng Pasig City government. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, kailangan ang banat niya rito ay nagnanakaw daw si Vico. Sa paraan na dinideprive, sabi ni Sara, yung mga Pasigueño sa serbisyo. Yung mga kakilala ko rin naman doon sa Pasig, yung iba, di sabi sa akin totoo naman. Wala naman talagang yung mga health centers dito. Siguro yung iba meron, pero yung sa lugar nila, walang gamot. Kaya nga sabi nila, ba't naman kasi gano'n? Wala kaming gamot. Di man lang kami na inuna, pero nagpagiba ng City Hall at nagpapatayo ng bago. So yun ang ini-issue nila kay Vico. Ang tunay na corruption. Dahil akala natin na tuwing nakakaipon tayo ng bilyon-bilyong pera at salapi sa pamamagitan ng savings, akala natin hindi pagnanakaw yun, pero totoo, mas pagnanakaw po yun. Kaya dapat po, ang pera po, ginagasa po. So pag nakakaipon ng savings, pagnanakaw daw yun. Yan, para paunlarin po ang buhay ng bawat Pasigueño. At hindi po dapat tinitipid yan. Ginagasta po yan. Dahil kung titipid po natin, hindi natin gagastahin. Huwag na lang po tayong mga kolekta ng buwis. Dahil una, ang purpose po na pag-kolekta ng buwis ay para itulong sa mga taong wala. Diba yung your taxes are working for you? Your taxes are not working for you. Your taxes dapat are working for you. Diba? Grabe, no? Tapos sinong mag-aakala na makalipas lamang ang ilang buwan after ng election, diba? Or after nung kampanyahan na sinabi nila to, sila ngayon yung may issue ng substandard ng mga proyekto ng gobyerno, yung hindi completed pero reported completed, katulad yung dun sa may yung nasa may tapat ng Fiati University, no, sa may Quiapo, na tulay sana lang, ilang daang milyon yun. Yeah, that's correct. Yan ang diskarte. Siraan ang kalaban para maging pogi. Para magpabango. Kaya lang alam niyo, yung pagbangga kay Vico nung kampanyahan, kahit anong sabihin nila, diba, na kahit na, sabi ka ng mga kaibigan ko rin kahit na may pagkukulang si Vico sa health centers dito sa amin, kumpara naman doon sa panahon na yung Eusebio yung nandito, mas mainam na yung sa panahon ni Vico. Na hindi sila nagkamali sa pagsugal nila kay Vico. Bakit? Yung issue ng corruption. So, ang kwento kasi nito ni na Sara Diskaya, ang kwento nito mahirap lang sila, yung asawa niya, eto si Curly ay jobless, gano'n. Kasi si Sara may trabaho, tapos naging mag-asawa silang dalawa. And then, kumbaga natulungan sila ng kanilang tiyuhin. Ng kanilang, uncle nga. At walang iba, kung hindi na uncle, ay etong si Eusebio, yung dating mayor. Yun ang nakatulong sa kanila. Kaya sinasabi nagka-project sila sa City Hall, sa LGU. Yan. And then doon na sila nagsimula na nagkapera at kumita. Hanggang 2012, nagsimula na sila sa mga ibang malalaking mga proyekto. Dati LGU lang, Pasig lang yun malamang. And then 2016, the time of Duterte, yun nga sinasabi niya na hindi naman sila kino-question. No? Bakit ngayon kino-question sila? Kino-question kasi sila, lumabuso sila. Diba? Dahil yung nakarang administrasyon, hanggang ngaw-ngaw lang si Digong ito. Ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project
Marami yan. Karamihan yan. Ito nga yung tanong ko eh. Meron ba kayang ghost projects din sina Sara Diskaya, no, through their other companies during the Duterte time? Bakit ko po natanong yon? Kasi may blacklist sila eh during Duterte time eh. 2015, they got blacklisted yung isang kumpanya nila during the time of Pinoy until 2016. Tapos nung wala na lift na yung blacklist nila, then nag-start sila sa flood control project sa time of Duterte. Tapos nagkaroon ng block na naman. 'Di ba? Kaya lang, nilift naman itong DPWH ulit dito sa panahon na ni PBBM na mayagpag ng 3 taon. Grabe, isang katutak yung nakuha nilang mga proyekto. It's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Problema nga, wala nang ginawa eh. Bakit hindi niya inisikaso yan, hindi niya tinuluyan? Tatamaan niya kasi si Mark Villar. 'Di ba? Dahil yung panahon ni Villar, that was 2020 yan. So nung panahon ni Villar, 'di ba? Isang katutak na mga pabor ang binigay niya sa kumpanya ng pamilya nila. Lalo na yung sa tubig. Tingnan niyo tong tong mga nakuha ko. Isang kumpanya lang ito, St. Timothy lang yan. Yan Navota, Surigao, Quezon Province, Zamboanga, Oriental Mindoro, City of Manila, kaya may picture sila ni Yorme, Pasig City, yan, Aklan, Sulu, Parañaque, Southern Leyte. Dito na naman, palamang page. Doon to sa ni PBBM ha. Aklan, City of Manila, Capiz, Southern Leyte, City of Manila, Rizal, Pasig. Ito yung mga petsa ng completion. Puro City of Manila, ang dami So panahon ito ni Hani Lacuna. 2023. Dami, Manila, Isabela, Parañaque, Manila, Abra, Ilocos Norte sa sa Barangay Poblacion, Sitio Boli to Nueva Eira, Ilocos Norte. Diba? Ang tindi. Tagig, Laguna, Manila na naman Hindi na uubusan ng Maynila, tapos baha ng baha. Puro flood control projects yan St. Timothy pa lamang yan. Na pinahahawak nila sa kanilang sa pamangkin ng asawa niya. 'Di ba? Meron pang Marikina ng 2022. So itong mga 2022 na to, galing na yan sa Duterte administration pa. So ibig sabihin, na-lift yung kanilang baka ibang company nila yung naka-block doon, 'di ba? Kasi ang dami siyam yan Diba? Kaya hindi po dami companies yun Those are legitimate companies. Ilocos Norte. Ang dami. Yung mga kumpanya nilang siyam, i-research nyo. Diyan sa sumbong mo sa Pangulo. Manawa ka kahanap. May Batanes pa. Diba? Grabe ang dami. Okay? Kaya kahit naman sabihin nating napabayaan ni PBBM sa pagtitiwala niya kay Bonoan, at least ngayon nalaman niya
Importante bilang isang tunay na leader, umamin sa pagkakamali. And then papanagutin etong mga salarin, 'di ba? Bago pa yung taong bayan magwala. At mangyari dito sa atin yung nangyayari ngayon sa Indonesia na dulot din ng corruption. Okay? So buyers po muna talaga.